Good day, ma'am and classmates. Our topic is economic condition during 19th century, the Encomiendan system. The Encomienda system divided the Philippines into territories headed by encomenderos. The word encomienda comes from Spanish encomendar, which means to entrust. Consists of a grant by the crown to a conquistador, a soldier, an official, or others of a specified numbers of Indios living in particular area. There are three types of encomienda: the royal, ecclesiastical, and privado. Royal, he is the one who will go to the taxes to the king of Spain. The ecclesiastical, he is the one who will go to the taxes in charge. And the privado, the encomienda given to the friend of the king who had contribution for the colonization. The encomendero had the right to collect taxes, monitor the peace and order, and govern the parcel of land given to him. However, he is not allowed to live inside his encomenda to avoid direct communication to the native living in the encomenda. The native who are the real owner of the land become slaves in their own properties. They were works who are also subjected to taxation. Good day, ma'am. I'm Irish Arcaide, and this is my part of this report. Haciendas owned by the friars and Spanish official. Noong panahon ni Jose Rizal, ang mga prayer ay pinakamayamang may-ari ng lupa sa Pilipinas. Sila daw yung pinakamayamang landlord o nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain na tinatawag na hacienda. Ang mga lokal na magsasaka na nagtatanim ng mga lupain ito sa loob ng maraming henerasyon ay naging mga tenant at nakaramdam ng sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga ninunong lupa. Tenant, parang mga border, parang nakikitira sila sa lupa ng mga prail. Sila daw ay nakatira sa mga lupain ng mga prail ng mga lolahan at lolahan nila. Sa sobrang haba ng panahon na naipapasa sa kanila, bagaman may legal titulo ang mga prail mula sa korona ng Espanya, itinuturing ang mga magsasaka ay sila ay mga illegitimate na may-ari lehitimo na mga prail, ang may-ari ng mga lupain. Kasi sa mga panahon pa lang na nagmumuno ang mga Espanya ay legal ang mga titulo nila, subalit ang mga nagtrabaho o may mga magsasaka doon ay tinuring na sila ang may-ari ng mga lupang kanilang sinasaka. Ang tensyong na ito ay nagdulot ng mga paghihimagsik, kabilang ang isang malaking pag-aalsa mula 1745 hanggang 1746 na pinangungunahan ng galit ng mga magsasaka, kontrol ng mga prail sa kanilang mga lupa. Nagkaroon ng tensyon ang mga prail na nagmamay-ari ng lupa at ang mga magsasaka na inaangkin ng lupa na nagsimula noong 1745 hanggang 1746. The abuses of Guardia Civil, first officials, and political leaders. Executive use of force. The Guardia Civil's action is surprising protests, including the arrest of Jordi Sanchez and Joey Curat, are described as excessive and politically motivated, despite the peaceful nature of the demonstrations. Political persecution. The arrest of ANC leaders are seen as attempt to silence dissent and suppress the Catalan Independent Movement. Reduction. Ang reduction ay isang panukala na pamahalang Espanyol na kung saan ang mga Pilipino sa malalayong lugar ay sa pilitang nililipat sa ibang lugar upang pagsama-samahin. Bandala. Pinipilit ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang kota sa kanilang saka sa gobyerno. Forced labor or polo-wise servicios. Isang sistema ng sapilitang paggawa na ipinapatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Ang sistemang ito
ay nag-aatas sa mga nakalalakihang Pilipino na may edad 16 hanggang 60 na nagtatrabaho ng walang bayad sa loob ng 40 araw bawat taon. Tribute, buwis, or tributo was a form of tax or obligatory payment imposed by Spanish colonial authorities in the Philippines during their rules from the 16th century till the late 19th century. It was introduced as part of the encomiendo system where nature Filipino Indios were required to pay tribute to the colonial government or the encomendero who was responsible for protecting the local population and spreading Christianity. Ang galayon or galayon trade ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay Mexico at naganap mula 1565 hanggang 1815. Ito ay isang kalakalan na nag-uugnay sa Manila, Pilipinas at Mexico sa pamamagitan ng malaking barko at tinatawag na galyon.